be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, once again, good morning, everyone. So, kanina I was mentioning, no, in our like a brief introduction lang and then a recap of what we did last week, that we already started, no, with getting to know Educa Play, Word Wall, as well as Bamboozle as one of our online educational tools nga pwede ito magamit sa ato ang motivation, sa ato ang short na to nga assessment, no, or evaluation, or even as an assignment sa atong mga estudyante because it can both be asynchronous and synchronous at the same time. But for Wayground, it's quite perfect for those who have face-to-face classes and if you want to have like a group activity with your students. No, it kind of works just like deal or no deal nga kind of game. So wherein like students pick boxes and there are power-ups, there are questions, and it's really up to the teacher to correct, no, or mark it wrong, no, if ever they got the answer wrong, no, unlike ni Word Wall, unlike ni Educa Play nga kuan pod naa sa Word Wall and Educa Play nga maklaro po dito ang ato ang mga answer key and sometimes pwede po siya student led nga activity. Okay. Oh, na at una sa ta diri sa Wayground. Si Mentimeter, this is what Mentimeter looks like. For those who were under Sister Cleofe before, no? So, ang Mentimeter, usually she's fond of using Mentimeters for like word clouds. We will also check what's the difference with word cloud compared to other activities presented in Mentimeter. But first, let's go to Wayground, no? Wayground sa ta, no? Sa ta mag-lesson planning, no? Ang katong mga sample na kong i-provide, those are just explanations on what's the content of each of the lesson plan, as well as the activities that you place in a detailed lesson plan, and also the format and an empty template po niya para sa inyong ma-edit. So, una sa taan ni Wayground. Okay. So, syempre, pinakauna yung buhatan is mo sign up mo if wala pa mo account. Now, I already have an account ni Wayground. So, mo log in ra ko. So, students, very same with what we did with Educa Play. Very same at what we did with Word Wall last week. You just need to enter a certain code. Okay? So you just need to enter a certain code for you to participate in the game. If you're the teacher, you provide the code. You provide the code, or ipascan na nimo og QR code. Okay, I don't have a premium account as usual with Wayground. I just usually do this one for demonstration purposes. Since I am using a free account, what's good with Wayground is that it's very generous compared to WordWall. WordWall only provides 4 free activities, but with Wayground I have 20. So I've made use of 5 na for my demonstration. I also made use of Wayground when we did our virtual nga quiz bee, no? So I really do hope nga kuan kanang if you have like quiz bees sa inyo hapod nga organizations, don't just use the typical quiz bees nga magsulat-sulat, pwede pod mo ka-generate og Wayground. But again, ang problema lang ana is ang internet connection lang jud siya kay it works solely on the internet connection, and loy po itong mga uptick mo answer per lang internet connection na pod ang maka-apekto pod sa activity. So anyway, you can either create very same as what we did with Educa Play. Naapod siya AI that can also provide the questions for you, or you can just upload your ready-made questions and they will just transform it into a Wayground activity like this one sa upload. Or pwede ka mo search og mga ready-made templates if you just want to borrow the templates that they already have and you just want to revise some parts of it. That depends on your subscription if it's an upgrade or not, no? Kaya na may ibang resources nga it's available to all, na pa ibang resources nga very limited only for katong naa na sa mga premium accounts. So again ha, formerly this was known as Quiz-Is, no? So katong mga nakasulay na Quiz-Is, Wayground na ayang pangalan. It goes so many names na si kung ano naapot tayo lahi pod ani nga kind of activity pod nga ginagamit sa yung mga former teachers before. And again, as teachers, we're not just limited to traditional instructional materials, ha? Syempre, we cater to 21st century learners. They're very much more adapted to technology compared to some of us, no? So, I know you're all in the Generation Z. I am as well from the Generation Z, no? Kaya 1987 man ang pinakadugay sa Gen Z. And we're already, introduced to technology, 'di ba? Kuan man ta mga digital natives naman ta. So it's very important ka kabalo pud ta mo gamit aning mga
like word wall, mga aning Wayground. So mag-start na ta. Okay, mag-create ta una. So mag-create lang ta. Okay, para kabalo mo ba? For example, I don't have any ready-made questions out of scratch pa out from scratch pa jud nako siya himuon no. So I don't have any ready-made questions for me to upload. I'm just going to make them myself. So if you can see here in Wayground, you can either have an activity nga assessment siya, so kana siyang multiple choice nga questions, no? Ang manay mong ibutang sa imong mga estudyante and they will answer it. You have two options. Si Wayground can be student-led or teacher-led activity. So, kung teacher-led siya, ikaw as a teacher, ikaw ang mo next per question, or you have a timer and automatically it goes to the next question. They don't wait on those who like delayed na sila ma-answer. Or pwede po siya asynchronous wherein it's a student-led activity or nga wherein si student ang mo next no sa questions niya, so dili na kinahanglan nga kanang mo wait pa siya, so si teacher ang mo next or na ay timer or yung ana ano, depende ra jud na sa imong preference put sa activities nga imong gina-provide. Again, just like what I've said from the very beginning sa prelim palandaan nga there's no one size fits all nga pedagogy. You cannot just mold all of like the future teachers into one mold, no, or one lang siya nga sundanan. So it really depends on your creativity and teaching strategies kung unsa dira ang mas effective nga mas maka-learn ang mga bata. Above all, we also value practicality, no, because again, what is the best way that our students learn? And sometimes we even go beyond the syllabus or even beyond the lesson plan as long as it's still part of your topic, no, and as long as it's also quite helpful to your students nga mas makasabot sila. Mura jud na siya. It really depends sa inyong diskarte. As long as makasabot ra jud ang inyong ginatudloan, mo na kung ipasabot sa inyo ha. Okay? So we will click assessment. For example, if I just want to have like a pre-test, no? I could upload or I create a I create with either a prompt or text using AI, or you can start from scratch. Meaning ikaw manually mo himo. So he will try to do this one from scratch. So this is what it looks like. No, daghan kag kapilian sa imong mga question types. I do hope nga makiklaro ra sa inyo nga, and you can just pinch your screen rather no sa ako ang part if medyo gamay siya, but let me just zoom in as well. Okay. So makita niyo dire mo ning mga basic kaning walay mga lightning bolt. Kaninay mga lightning bolt class mo ni siya ang mga tong sa premium nimo ma-access. So like drop down, reorder, hot text, match table grid, even visual learning such as like math response, graphing, video response. Because what I really like about Wayground is that when you make assessments, there is also a feature here wherein more siyang oral nga recitation but not exactly similar to oral recitation. Pero ang nakakuha niya is si student maminaw siya sa question ni teacher kay naka audio recording. So maminaw si student, no? Kay auditory siya nga kind of activity. Maminaw si student, once maminaw si student ni teacher, mo answer pud siya through audio response. So i-open niya yung mic and then mo respond siya through sa katong murag open nga microphone icon. So for example, it's good also for like subjects like kanang na mga speech subjects, no, nga pronounce this word for me ana dayon. So syempre per maminaw si kuan, maminaw si teacher, katong audio response ang ihatag ni student para mapaminawan ni teacher ang iyahang pag-pronounce ana nga certain word, pag-enunciate pod niya. Okay? We have word cloud as well. So, na mga open-ended, na ay mga visual learning type of assessment, na interactive and higher order thinking skills nga assessment, na ay mga basic assessment types. But, katulad dyan, if you're using the free account, katulad dyan walay lightning bolt ang imong ma-access. So, the rest, you just need to, subscribe para makakuan ka. So, for example, I would want to have like a multiple choice as mo ni pinaka-typical. So multiple choice ta, mo ni itsura niya. Okay. Sorry. So diri ang question nimo, pwede ka mo butang og picture.
No, kung naka-premium ka, kanay mo multiple choice, pwede mo putangan og videos pod or audio nga imong basahon ang question pod for them. If ganahan ka nga naa kay picture, like for example, adla ka or pwede ka ma-upload imong own nga picture kani kaysa kuan naman ni basta ka picture din butang kag kuan dira question. Man imong question no, di pagkahuman, butang po ka dirag mga choices. Pwede ra pud na nimo butangan og picture. Okay? So for example, tangan ako siyag picture. Ah, hala, dili siya magpagamit. Text. Ala, ay sorry. It's the caption dire. Ikaw pangita sa ko. Ana ra na siya. Kung ginahan ka na yung picture ha, pero kung wala yung picture, pwede ra pod text lang. Like, for example, then, syempre, ang correct answer, ana, imong check daan. That's for the answer key. And then, kung, for example, like, if you want your question to have multiple correct answers, you just tick this box. Okay? If ginahan ka nga dili horizontal, pwede na po nimo i-switch to vertical. So, scroll lang sila sa mga options, no, which takes a lot of time. So, usually go horizontal layout ra ko. Ma'am, ganahan ko more than 4. So, add ra pug ka diri. Add ra pug ka diri og kanang another option. Kapoy man magbutang og picture sa tanan no. So wala siya. Then diri na ta mag-edit no. Kani diri sa baba kay mga font ra man ni diri, italicize ba nimo kung magkuan kag mathematical nga mga questions if you want to have like a math nga kind of quiz, pwede ra pud ka diri sa mga equations mo pili. And then pila ka points. So 1.2 points ba per question. Ya pila ka seconds sila mo answer ana. Okay? Or mo nya provide po kag explanation or fun fact ngano si Vatican for example is both a country and a city at the same time, pero most populated po siya nga country in in Europe. So maon na siya. Once you are done, save question na dayon ka. And then ingani na ang layout nimo makita. So usually it's the first one ramang gud na ginapakita, then diri na ka mag-edit para makita na nimo unsa itsura niya kung kuan na kung murag mahuman na ka, but ang the next questions na nimo ay wait lang sa pila kung kuan okay. So kung mo-add na po kag mga questions, imo ra na siyang i-click dire. Then depende ra po if you want the same question ba or lain-lainon nimo siya. So ganahan ba ka multiple choice, ganahan ba ka nga kuan kanang mag mag true or false na pod ka, no, it doesn't have to be the same question sa tanan na nimo nga mga activities and everything. Once you are done and you are satisfied kay syempre diri ra man ta mo edit,
no? Adra man tag question diri nya multiple choice na diri raman jud ta mo edit pati sa kanang mga points niya and everything. Once you are done, i-publish raman na nimo. Okay? So ara sa na. Mulanta ta sa mga nahuman na nato og na-publish nga questions. So this one is a publish. Kani ako'y naghimo aning Bible quiz, ayata ikaw codes as well. Continents of the world is also one of the examples. 3 questions naman jud ni siya. So once ma-publish diri ka sa imong library na ana ni tanan diri ang imuhang mga nahuman nga questions nga na-publish nimo. Then if you want to, let's say, ako ning i-present sa akong mga estudyante, then you just click play. Dayon, you assign kung di kanimo ipa-start karon, imo siyang himog homework sa imong estudyante. So mo select ka og class. Para sa ani kani is sa Google Classroom ang gud siya na-assign. So pwede na mo siya ibutang sa imong Google Classroom and then next, no. Pwede man gud nimo siya i-connect sa imong Google Classroom nimo class, no. So imo ra man na siyang i-connect to your Google Classroom. Then you provide the assignments as well. Okay. So again, no, you provide the assignments as well, assignment title, and then once you are done, you send it as an assignment. Okay. And then, ana kayo diri is mo-provide ka og unsa nga end time. So, for example, within 1 day ra ba, or mo allow ba kag mga late submission. So, for example, dapat ugma nila submit before 12 p.m. Unya, na may uban nga na late, so makasubmit ra japon sila. That is for assignment. Then, ana kayo ani sa sila anti-cheating monitor, which is for premium. Sa sa Quipper na naman tay mga anti-cheating pod, no, mga disabled right click, disable copy paste. So dili sila ka copy paste sa question para ibutang nila sa sa Google para ipa-answer, no. And then napay ubang cases pod nga wherein dili pod siya pwede nga maka-open siya new tab. Okay? So for anti-cheating na siya nga purposes. But if you want, like in your class, dili siya assignment, but if you want to play the activity in front of your class, you just click start now. For example, mag-demo na ka. So, muna siya, no? Teacher-led or student-paced. Kung student-paced, students work at their own pace. So, sila na ang maoy mo. Next, no? Sa ilahang mga Sila mo next sa ilahang mga questions. Dili na kinahanglan nga magulat pa sila ni teacher. Pero kung teacher-led, we will click teacher-led. Kita ang mo next sa mga questions or mo provide it at naman ito yung mga seconds po. Pwede ito pasagdaan. Pasagdaan naman ang mga questions ito. Kaya nara may 20 seconds nga timer po. Okay. And then kinani siya teacher paste. Click the start. Ang nakakuha lang po ni Wayground, it cannot start if wala pa dyan participants. So again, you have multiple techniques on how to share the activity. You could just share it via your Google Classroom if naka-link na siya dira, or you could provide a link and you send it to your GC so that the students can join, or you could just copy this code and maka-enter, maka-start sila og play sa activity. So in my case, I will try to join para makita na toon sa itsura kung nakakuha na ta. Okay, that's my microphone on. Okay. Let me just check if gasira og okay, gapadayon akong recording. Kay basing sige ko kuan diri ba niya wala day ga record. Wait lang. I will just join for a while ha. So that maka-demo ko sa inyo ha. Usually you would see the participants here. Okay, sa part ni student, let me just turn on my camera. If you could look at my screen here. Open ako kung cam ha. So sa part ni student, ma-edit pa na nimo diri ang imuhang name, no? And then depende na if ganahan ka ng sound effects. So nanay mga pre-names nga gihimo sa inyo no, like your alias if di mo ganahan yung pangalan. Pero if you want your name, pwede niyo i-edit. Okay.
So, sa ako ang nga part, I chose Chestnut Montoya. So, mo click ra ka og start, kaning green nga button. Okay? So, you will have this, kaning, kita nyo sa ko ano, sa kong camera, naamoy avatar pod or your own murag kanang icon or sana kanang murag siya na imuhang murag mo represent sa imuha as the player. You could change also the attire sa imuhang avatar sa kaning nga ground. Pero wala naman tayo time ana no. So ana lang na siya. Then ako lang i-share balik ang screen. Wait lang. So in here, makita niyo na si Chestnut Montoya, that is my character. And then, pwede na ka maka-start basta naan ay participant. Okay, so may ni itsura ni... Ay, wait. Pause na ako ha, kaya din yung madunggan. Nani siya Chrome tab. Ano siya audio. Okay. So, nadiri ang timer. Bali, ikaw as a teacher na akay ko ano. So, ang makita ni student, ang ikaw as a teacher, din mo ni i-flash yung TV ha. Kaya makitaan ang kanang mga kuan, mga leaderboard. Ang sa part ni student, wait lang, gi-pause ra nako ha, kay ako man ang teacher. So, I have the authority to pause it or mo add kog additional 15 seconds if kanang natuplok nako ang play accidentally. So, nag-add lang ko 15 seconds dire kay syempre na-click man gud nako to nya, nangita ko sa katong na ay sound. Sa party teacher, ikaw ani ang makakita ra. Dili jud na nimo ni siya i-flash sa TV. Kay nga naman, okay, stop sharing sa nako ha. And then you look at my camera. Sa part ni student, mo ni ang iyahang makita. We have the question. Ay, wala ko naka-answer. Ay, kuan ako na pislit. Oh, you have the question and then sa ubos kay ang iyahang mga options. Ya dili ka natuplok na kog sayop no kay mag napindutan guro na ko muna na incorrect. So, mora na yung makita ni student. Okay? Mora na yung makita. Only the question and then the option sa ubos. Okay. Pero, dirita sa... So, dapat kani, dili ni makitaan sa imuhang estudyante. Ikaw raan ni kay teacher led man ni siya. Balik ta. Pila ni ka questions? So, wrong answer, no? Natuplokan ako ang Antarctica but it's actually Australia. No, that's the correct answer. So, makita nimo dira sa kung pila ka buka na correct answer, nasa iyo pong answer. Okay? Nya, for example, pwede pod ka magpa-oral, no? Magpa-spin the wheel ta. Ang kuha lang ana is imuha lang siyang i-full screen. Then, magpa-spin the wheel lang ka. Like, for example, ginahan nimo i-flash abi nimo sa kuan. Full choice. Okay. I-flash abi nimo sa screen jud kay ay ma'am di man kasud ako mga estudyante. So, pwede ra ka mag-spin the wheel. Nya, pangalan man ni nako tanan dili no kay ako ra man sa player pero kung daghan kag mga estudyante ning sulod, madaghan man ni siya din. Spin the wheel ra na nimo para mura pa siya oral recitation. Okay, si Chestnut Montoya ang mo answer ang mga ingana sa kani nga next question. Then wala nang i-flash dayon. What is the largest continent in the world? So kanilahin na po niya siya, type na po ni So dili man ko ka-answer ani kay teacher man ko. So ang mo answer ani katong sa cellphone. No? Oh, wait lang kay naghang akong sa cellphone. Si Chestnut Montoya to pa-ansiron sa. So mo type to siya. Ang iyaha ato is kani siya nga type is mo answer siya. Amo type siya sa correct answer. Dayon mo click siya submit. So wala ko kakuan kay
Samtang bata sa time. Usually mo lagi na nagkuan lang jud ko no kay. Okay, so correct answer. Pwede ka mo show names kinsa naka-correct answer and then i-show na to ang answer which is Asia ang iyang answer. Then moingon ako po ka sa ano sa mga bata. Okay, we will check kuno be if sakto ba ang correct sakto bang correct. Sakto ba ang answer ni Chestnut kay ang answer is Asia. So dira na dayon. I-reveal dayon that the correct answer is indeed Asia. Okay. So mo ni siya kung magparoleta ta no kung dili ta ganahan nga si student mo answer via sa cellphone or ginahan ka nga kanang murag i-dictate ra niya then dili makaka-type no dapat si student lagi dapat ang mo type japon sa answer. So akong ginabuhat kung dili gani kusud ang estudyante like for example no dili sa kasulod kay dapat mong ani mo sulod na sila tanan then mo answer sila they enter using the link or the QR code then mo answer sila using like a teacher led activity kasi teacher ang mo next sa question and then na siya timer pod so kundi sila ka ato pong lang taon kinsa ang paspas mo answer kinsa late mo answer pod sa kaning per question but usually I have a plan B like for example dili sila kasulod tanan nyaga paroleta na lang ko kay nagpa-oral pa-oral ko na lang ko sa ilaha oral recitation. What I usually do is para na lang ma-play lang siya person sa akong ginabuhat akong own device ginapasulod na ko diri sa Wayground but it takes a lot of ko kanang kutil lang siya kay duha dapat ka screen akong ginakuan man good. So ipasulod na ko siya sa Wayground unya ang bata ra ang murag mo dikta sa akong sa answer na ko nga ma'am kanang answer ana niya kay Asia so ako ray mo type type ko sa answer and then we will see if correct ba yung answer. O pares ani. Itong balik ko na to ha. Ato siyang balikon. 8 lang. And assessment sa nako ha. Baas ako. Sorry. I-start ta. Balik ta ha kay nakuan na exit ako ang device. Balik ko sa Wayground. For example, okay guys, di man mo kasulatan no kay wala mo'y load. So, ako na lang mo sulod sa Wayground, akong i-present sa inyo ha. Unya, I will call you one by one may anabi. So, ang pasulod na ko akong own device para lang jud nga diri sa akong phone ko mag-type sa answer or magpili sa answer kay depende man na may uban nga i-type nimo ang answer spell out jud nimo kay identification siya na may uban nga multiple choice ra. So mo start na ko kay na nakasulod no. So kani ako ni mo pili mo anabi ko okay i-pause na ko ang time. We will try to see if kinsa imo answer ani nga question no. Ana spin the wheel dayon ka. Pwede ra ing ana nga option if ever dili jud kasulod tanan ang imong mga estudyante. Pero dapat lagi pasulutan or mag wheel of names ta kay usab din diri no wheel of names or jud ta guys spin the wheel nimo wheel of names tayon yes ikaw kuno kuan answer this question or magdikta-dikta na lang jud ka dira ikaw answer aning question number 1 pagka man pwede ka mo restart sa timer or tagani mo siya additional 15 seconds and then mo na siya nya walga huna-huna siya garan ang timer dayon usa pa siya moingon nga ay ma'am ang answer is Australia so i-pause nimong timer then imong i-click diri sa phone so daghang kay himuon no mo na nakapait pod so i-click nimo sa phone ang Australia to get like the correct answer ana ra na siya kung you do like Wayground manually. But at this it takes a lot of steps lang jud siya kung ingana nga case no kay naman jud na ingana gud nga sa pula ko mga estudyante mo ingon ma'am kanang di man gud sila kasulod mag-demo ko like pila ra ka book ang makasulod. Another option if you want to do Wayground unya gamay ra ang na internet is to have them by group. So gibuhat pod na before sa ako ang mga TTL students sa face to face nila nga demo nga we had that by group. So gitunga nila sa upat ang ilahang mga classmates or students itunga nila sa upat dayon pagkahuman
kay ilaharang gipakuan, ilaharang gipasan nga nay usa dira nga maoy mosulod sa way ground. So upat na sila ka book and then per group niya paspasanay ra sila answer via way ground. So pwede ing ana. Okay. Na next raman jud na nimo. Once na humana ka sa first question, next question na pud ka. Ansira naman dayon na ni student. Ako, ma'am, ning kalit lagi siya end masking wala pa naman ang iyahang seconds or ang iyang 20 seconds niya nga timer. Basta mahumana ganita na nag-answer, usually mo kalit raman na siya humana or kanang marag mo close dayon ang activity. If naapay atay butang if 5 ka buktaw or estudyante nakasulod ani nga activity, unya naapay tulo nga wala kasabit silang answer, humanon jud na ang timer. So, kung maabtan ka sa timer, di na kaka-answer. Or, ang leaderboard ana is kinsa to ang pinakapaspas mo answer. O correct po ang iyahang answer nga gihatag. So, person na mo, ka, correct lagi kong answer ma'am, pero nalagi ko sa third sa leaderboard. Kay mas paspas man imong classmate compare sa imo hapod. Mao po na siya. So, nakakuha na mo how way ground works. Medyo mas kuti lang jud siya, basta kuan kanang limited ang device nga makasulod or kung imo siyang i-face to face. So kung unsa gani ang pinakasayo na jud ana jud para nako ano is makasulod jud sila. Makasulod jud ang imong mga classmates. Nya kung dili tanan nga naay load, igrupo-grupo na lang ninyo sila. Mo nang ginabuhat sa ako mga previous CTL students. Nakakuan ra how way ground work students na may mga questions. Sige lang, i-explore lang ninyo. Pwede niyo praktisan daan ninyong classmate before niyo siya i-add as an activity. So, sa ko nga case, daghan kay ko klase nga to kay identification, na ay kanang multiple choice, no? Kay mag-demo raman pud na. Kay kung mag-identification pud ta, i-encode raman na nimo ang correct answer. O, mo try ko na tag-identification, no? Kay, para sa tong giun sa to siya, ma'am, katong saba kayo. Katong giun sa to na imong ma'am nga katong kuan tong sa Asia nga question ba, we go to our library. O sana naman koy mga ready-made diri. Kani siya kaning continents of the world, i-edit lang sa nato. So nakay tulo ka dot ani and then ato siyang i-edit. Copy and paste na ako nabutang. So kani siya, for example, ginahan ka nga naa kay identification. Press aning number 2, no? Fill in the blanks. Click tag edit. Dayon, same job po, no? Add question ka. Dayon, fill in the blanks siya or table fill in nila. Fill in the blanks and then provide ka og question. So, nakay option nga i-type ra nimo diretso pero kung muhatag kag clue sa imong mga estudyante kung pila na siya ka words ang answer ana niya, pwede ra nimo siya i-separate boxes para sa ani. Bangkok or Bangkok, sorry. Let me just kanang recheck if it's with a G. Natayan na taan itong koan. Global Geo. Yeah, it's with a G. Okay. So, mo na siya ang correct answer. Then, depende rin siya pon pila ka points. And then, kung 1 minute ba na siya, kaya syempre, mag-type pagod sila. So, 1 minute ra kung ihatag abi or 45 seconds. Then, you save the question. Then, scroll down ni mo na ana siya. So, kana, if ginahan ka nga naa siya, marag clue kay, nakayot manggod sa separate boxes, like this one. Naanay clue ang estudyante, pila ka letters. Pero kung dili ka ginahan, imo ra siyang iusa. So, wala lay clue ang estudyante if pila ka letters ang answer key ana niya. Mo lang pud na siya. So, nakakuan ra sa
way ground. Di na kuhot dun tanan ha kay naapatay. Alas 12 na no. Pas sa kayong panan. Napatay ko Mentimeter niya. Magkuan pat ako sa lesson plan ron. Para sa lang extend na until 12:30. Pag sukad sa mo og pagkaon guys no para paniod to pag hukad mo dira pag kuha mo pagkaon, pwede mo mag working lunch, gawas mo palit og sudan, maminaw ra mo na ako. Anyway, recorded ra man ni siya. Kay di naman na to makasart og 10:30 no kay again mo overlap man ta sa inyong RE. Nya 11 man jud na inyong RE mag end. So mao na mo extend lang kog 12:30 kadali karon na jud na siya kay para sa tuang discussion no. So we have Mentimeter. So Mentimeter works the same as Wayground. Mo login lang ko. Pero kung paki-account mo, sign up jud ka. Napo ni siya mga premium account, no? Pero free account rin siya na akong ginagamit. Oh, so this is Mentimeter. Okay. So you can have also AI to make the activity for you or you can just start from scratch. So, ma-start ta from scratch para kabalo pud ta, no? With AI rampant nowadays, it's quite good to do everything, some of the things by yourself. Although, no, ana man sila saying goes, work smart, not hard, but it's also good to know the basics lang pod, no? Kay basin mo back to basics pod ta yun, natakabalo because we rely so much on AI. So, there are options wherein you let AI to formulate some of the questions for you, but if you do have time and if you want to really learn how to do it by yourself, then yes, you can do so. Mas maayo jud na nga mag-cut on jud ta mga mot jud ta on our own pod. So, you can import slides but it's for the premium, it's for the upgrade account, or you could start with AI. AI can help assist you with the questions or you can just start from scratch as we usually do. If you notice with Mentimeter, it's very minimalistic. It's quite suitable for formal nga mga presentations, no? See Mentimeter. If you compare it to Wayground, medyo colorful, nya mo pop jud ang color. So we start from scratch and just like Wayground, naapod siya yung mga options like multiple choice, open-ended, word cloud, similar jud siya tanan. Class type the answer, compare slides, image, video. We will start with word cloud nata. So si word cloud, for example, it could also be like a good example sa imuha nga motivation like mayong ika nga. Now, I will show you a picture. Kindly think of one word. No, one word. I'm going to show you a picture of kaninga lugar. You try to describe what you see in one word. What word comes to mind when you see this photo? Nga na siya. So, usually what you do is you just create the word cloud, then you try to edit yung mga design. Ay, sa una maka-change pa ko sa background color. Upload lang tag image or image library lang tag. Okay, kani ang picture akong i-upload. Okay, medyo dugay siya today. And then, itag mga theme. Hangkog ka ng this one, rose hip. Pwede ka kapilig mga color. Then we also edit the participant settings. Like, for example, after you're done, you can click the reaction button below. So, i-heart na nako diri. And then, questions are visible to everyone. Ayaw lang yung mga pulse check. Kanilang siyang thought-provoking icebreakers. Pwede man ta mag-word word cloud or using like mga pulse check. Like, how do you feel today? Pwede man yung ani, no? Like, mga graph. Or, na yung mga quiz pod nga example. Pero, ari lang ta sa sa word cloud. And then, ang sa word cloud, the more gani nga a lot of students would use the certain word, the more siya magkadako.
So for example, butang dira nga kanang calming siya or soothing siya to the eyes. Nya daghan kay ga-answer og word nga soothing. So magkadako siya. Like relaxing ana, daghan kayo ning answer ana. Okay. So, ana ra ka simple lang atong word cloud. Now, you start the presentation and then you present it to your students. Okay. So guys, we will have a word cloud. I want to hear from you no kung sa ang inyong kanang murag first impressions ani nga photo. Or dapat jud laing photo nga i-present, dili lang kanina ko lain nga photo nga ipakita sa inyo ha. And then what comes into your mind? Think of one word. Okay, and once you are done thinking, no, you can scan this QR code or you can just go to menti.com and you copy the code. Okay, so wala pa'y participants no, so mo appeal nanay usa. So ako na ang ning sulod no. And then naanay mo gawas nga photo sa kanya akong gi-insert. Remember the beach photo nga akong gi-insert? Okay, mo stop share sa ko ha. Then you can look at my camera. So diri sa kong phone na in full view ang picture, and then syempre dapat guided po nimo sa teacher. Kay it's a synchronous activity ang word cloud. Manika, enter a word in your phone diri sa ubos no, medyo nag rainbow akong ko ano. So enter a word just below the picture kung sa imuhang ma-describe ano nga picture. Nagbutang ko word nga si Rin o nga na nya daghan na gani ang mo answer. Samot siya kadako. Na mudako siya. Napay mo butang nga kuan. Lahi na pod nga word. Pristine. Kuan mausa ra man. Nay manggawas dira nga mga words class, which is this one. Tapos magkadagkan na siya. Lain naman na. Depende naman na siya sa mga kuan. Magkadaghan na siya ka madugayan. Nya kung daghan gani mo use sa word nga serene, mas mudako siya. It becomes bigger. And then makita dayon na no. Pero 1 out of 1 responded ra ka. Ako raman usa ning sulod no. It just sent multiple lang ang mga kuan. And then nana siya murag reaction dira nga button sa ubos. So mag heart ra pud ko dira para mo gawas ng mga heart dira sa kilid. Ana ra dyan ng Mentimeter. Quiet ko siya. Medyo minimalist lang dyan kaayo siya if you compare it to Wayground. But it does have other options also like multiple choice o napod siya other options just like kanang mga fill in the blanks. Per explore lang dyan ninyo pod si Mentimeter. Nakakuha na mo sa Mentimeter class. Okay na mo sa Mentimeter, nakakuha na mo. Wala may questions. Okay. Sige. Mukuan ko kadali ha sa lesson plan pero ako to siyang i-continue sa Thursday. Kadali lang siya kaayo siya. Bali ang mga parts lang niya ako ang ipang mention para na natay idea tanan i-appeal lang po nako sa ako ang kuan no before ta mo end. Ako sang dalikyatan ang wait lang. Wala na ko na-share akong screen. Ay, sorry. Wala ko na-share akong screen. Mauni siya ang... Ay, sa word cloud. Magkadako siya ka madugayan as you go through it. Ano siya. May mga reaction and everything. So, kita nimo sige na mo kung kuan. Basta daghan ang mo answer og serene niya. Daghan kay sila ni kuan. So, magkadako ang word. And again ha, wala siya ingon nga kanang dapat mo ni answer nimo. Depende ra jud sa unsay mo pag-describe sa photo nga imo nakit-an. It just so happens nga daghan abi kag kaparehas og answer, mas mudako siya nga word. Mo na siya ang word cloud.
Okay, dalikyatan ako ang lesson plan. Dali lang siya kaayo. Limutan po kong share screen. So what I showed you is an example like sa nga detailed lesson plan no sa grade 7. We have the content standard, performance standard. Although wala na ko kabalo sa unsay bag-o ron pod sa kano kay again wala man ko sa basic ed nagkuan na dugay-dugay na jud ko wala nakatudlo sa basic ed. So una nakatudlo pa ko before pero karon wala na ko nakakuan no. Pero ang ato lang ani is sa manug-submit lang jud ninyo sa ato ang demonstration. And please bear in mind that mo-adapt jud ta sa unsay format sa lesson plan nga gina-provide ni DepEd, no? Nga gina-provide pod sa school. Like ang LSAR diri sa Santa Rita naapod sila institutional nga gi-integrate aside sa learning competencies may ginabutang pa rin sa silang LSAR nga ma-integrate pod ang Augustinian Recollect nga values. So usahay na apoy mga changes especially if you're in the private institutions. So it's important that we are, as teachers we're also flexible. Wala man jud tay again like what I've said, magdepende rin na sa format nga ginahatag ug labi na ang current and depende na sila yung mga current changes as well with the curriculum. Okay, so we start first with the content standards, the performance standard, and the learning competencies, which is the first part of your lesson plan. We have to make sure that we have DepEd curriculum guides as our primary source for this, no? Muagto mo sa official DepEd learning portal, yan na siya yung mga K-12 curriculum guides para sa mga different grade level and subject. So, kaning mga guides, for example, magtudlo kag science or English, muagto ka dito, pangitaon nimo ang imong year level nga tudloan. Grade 1 ba, grade 4, ana. Dayon, unsa nga subject. So, unsa nga grade, unsa nga subject, ug unsa nga topic. Pangitaon nimo ang content standard, performance, ug learning competencies. Okay? Kay dito sa DepEd Learning Portal, naay mga DepEd curriculum guides, no? Naay curriculum guide for English, Filipino, naay curriculum guide sa mathematics, science, AP. So, himuon nimo na siya basis sa imong lesson objectives pod. So, importante kay nga mo visit jud mo sa DepEd Learning Portal, mangita mo dito sa unsa nga grade level inyong tudluan. This goes for both secondary and elementary. And then na mga different year level dira pangitaon nimo imong subject. And then unsa nga topic ang imong itudlo. Dayon once you've identified your topic, you go straight to their content standard, performance standard, and learning competencies. Kuhaon nimo na ang kanailang content standard, performance, ug learning competency i-paste sa imong lesson plan and mo po na imong basis for your objectives. Okay? So, if karon nga school year, no? I-check na nimo if ang kanang grade under anang imong kuan, imuhang tudluan is na under ba siya sa revised K-12 curriculum. Kaya naman tayo ba kung revised ng K-12 curriculum. So, basin lahi siya sa K-12 or MELC nga documents. Simura nang i-check. So, objectives nimo, usually ginakuha na mo sa book, no? Or ginakuha po siya sa DepEd. Pero dili man ka kuan, dili man ka kinahanglan nga like kinahanglan rin mo like mo stick to ka sa ano. Ang imo lang na is as long as aligned lang siya sa unsay curriculum guide gi provided DepEd for your objectives. Ang uban nga cases kay we just base it from the book na may textbook nga available. You try to search a library sa basic ed baron if nabay mga textbook available nga align also with DepEd curriculum guides, no? Nabay textbook available sa kana nga subject nga imong tudluan sa kana nga year level and you look at their objectives and then pwede na nimo na siya kopyahon pod as your basis. Okay? Then you have the topic, no? So it's So, sa topic, no, syempre, ikaw ay mapili sa topic kung sa imong itudlo, especially sa imuhang i-demo. So, you try to identify what's the specific topic. It's under grade 7 nga science, no? But the topic ay imong itudlo is
Layers of the Atmosphere. Then ang iyahang guide is the Teacher Guide and Learning Guide, pages 301 to 303. So naggamit jud siya og textbook pod guys. So dili man jud ta ingon, although it's okay to make use of online nga mga resources, but again, our goal is there should be an alignment also with the DepEd curriculum guide as well, and also the curriculum pod provided by DepEd. So we have to really ensure nga when we use materials, it's also aligned with DepEd standards, no? To be safe, we use textbooks as well. Those are important po na to nga mga resources in our teaching. Nara na sa library sa PICAS. Diri college books manggod diri sa new building, but ito sa PICAS pang basic edu to siya. Okay? And then your materials you provide, like it's either a laptop, visual aids ba, picture, short play, PowerPoint presentation. Yeah, if na kay mga online learning platforms like Wayground, Quiz is EducaPlay, Wayground, EducaPlay, Bambusol, ipambutang po na nimo. So, ang nakalahi sa detailed lesson plan is naa siya students activity. So before, it's just a guideline unsay buhaton ni teacher throughout sa lesson, unsay mga preliminary activities yang buhaton sa lesson proper, then pati sa iyahang assessment evaluation, no tanan, pati ang iyahang pag-align ana sa real world, 'di ba? Sa iyang topic. So na generalization pa. So mo pa na siya, no? But in the detailed lesson plan, naamang good siya responses on the side of the student pod. Okay? So mo na mura siya napoy spill pod siya nga mura siya kanang na script ba nga unsay, but dili jud exactly ha nga, again like what I've said, we don't have to be very rigid jud nga kung unsay nakabutang sa lesson plan dapat mao jud na akong isulti kay a lot of things can happen in the classroom. So kung sa jud nga na murag realistic jud nga kuan nga murag pwede pa ning sobraan pud ka realistic nga kanang ninghilom lang estudyante niya, wala ning tubag, mga ingana, ano. Tayo yung mga responses. So we have the routinary activities or the preliminary activities, which includes the prayer. Okay? Mo chart kag prayer, greetings, and then physical classroom arrangement. No, i-make sure jud nimo nga structured, and then ang classroom no kanang well kept and conducive for learning. Okay, so mo pray, importante man siya na mag-pray, mo greet ka sa mga bata, mag-check ka sa ilahang welfare, nga okay ra ba sila karon, dayon imo ding ipa arrange on chairs, then you check the attendance. So, bang cases, moingon naman sila sa classroom monitor nga, okay, who is absent today? O, manira kay para dali, no? Di kayo mong tagsa-tagsa pa dyan nimo. So, moingon ka, who is absent today, class? O, ana ra, no? And then, if it's a continued discussion from the previous topic, moingon ra ka nga, oh, last time I gave you an assignment, or last time kanang I gave you an activity, so kindly submit them, etc. Or mag-recall ka, for example pod, no? But if it's like a new topic, like mo pa first pa dyan mo pag-discuss sa ilaha kay topic 1 pa man ni siya, then no need to provide like a recall. Or pwede banta magpakuan, but coming from their prior stock knowledge na nila, prior knowledge na nila, kung if ever gani nga, if you plan to have a recall. Not specifically from the previous topic, but from their prior knowledge lang about a certain topic. Okay? So I would like to ask everyone if you are and familiar with this and that. Pero usually, ang kanisaya sa previous meeting, manggod siya nagpa-recall siya because that's based from the previous meeting nga discuss nila about Earth's natural resources. Na nag-continue sila karon with sa tawag ni, nag-continue sila karon sa atmosphere. Okay. So, next is ang motivation. Okay. So, ang motivation, dapat na kay kanang highly engaging activity nga makapike sa interest sa mga bata, no? Kay kani diri kay responses ra man ni sa mga estudyante based on unsay pang discuss sa teachers. So motivation, i-pike niya ang interest sa mga estudyante ba nga para ma-curious gani ang mga bata kung saan pa madili tagaan nimo sila og kanang murag kanang teaser, no, kung unsa ang topic nimo karong adlaw. So with the motivation, no, magkuan na ka, dira nimo ma-capture ang attention sa mga estudyante, and you prepare them for the actual topic na or sa lesson proper. So say nagpa-game siya og 4 picks 1 word. Then so din siya, no, based on the activity, unsa may mga words nga na-discover ninyo? May nga din mga bata nga, hi, temperature and atmosphere, ma'am.
Oh, okay. So what do you think is our topic this afternoon class? So, with with connecting all of those words. So ana dayon si teacher, no? The student siya no kon kay siya abrupt kan decision today we'll discuss the layers of so mungutan na jud kay mo siya ipike lang interest. Mo na din ang estudyante. I think ma'am among discussion has to do something with the atmosphere. Okay, mo si mga atmosphere man ato ang mga activity kanina sa motivation. Mo na din natin. Usa din kamo proceed with your presentation and then lesson proper where you discuss, you lecture about the layers of the atmosphere, then naapog kay mga certain questions from time to time based on like your discussion, na kay mga questions pud from time to time nga pang-insert pud nila para to further cement their understanding of the topic. So, ana na siya, ha? Mana lesson proper, discuss or mo na tanan, sa mong yang i-discuss. Sometimes ha, dapat natay Q&A portion pag gamay sa mga estudyante to really understand if nasabtan ba jud nila pod. Okay? And then, if you've noticed, na siya yung mga activity sa mga bata, always provide the answer key on the student side. Okay, in a detailed lesson plan, if you have questions, the answer key should be, because you're expecting that they should they should provide a correct answer. So the answer key should be on the student side, but it should be in a in a dialogue form or Japon. Very good. What do you think is the answer of Moni Mauna? Then hatod ning kag answer key sa kilid. Very good. Wala na yung kano. Sa imuhang detailed lesson plan. So sa application, okay? So i-make sure nimo nga ang kanang abstract scientific concept sa imuhang discussion, how do you apply that to the real world? 'Di ba? So, how do you apply it to the real world? Kinahanglan gani siya dapat kung ano kay dili kay ko satisfied sa iyang application, no kay iyaha is weather, no dapat it should be about the atmosphere. If I could like improve her application, siguro kanang do you use some of the this product sa inyo nga sa inyo nga balay? Do you think that this affects the atmosphere nato, guys? Yung malabi nga kami ma'am kay gagamit man na pero gibawalan mi ana nga mo sunog ma'am kay makagkuan daw ko na siya sa atmosphere, makakuan daw ko na siya, or for example o kinsa man diri ang nakaagto na sa kani nga lugar, no? So yun na notice sa lang mga trees karon, di ba nagkagamay, no? Or kuan mo ni mauna. Pwede na nimo na butang na gamay nga kuan pod bang airlate pod sa mga bata. Ko ma'am nakaagto mi dito last year nya sa una daghan pa man mga kahoy ma'am or nya karon kay kilahan ng kanang gipang putol kay gihimuan nila commercial nga building nya. Sayang kayo kay init na nung kayong panahon ma'am. Init na nung kayong panahon niya. Feel na mo nga. Kay usually, kanang more trees can actually help with our atmosphere. Mabitaw na nga kanang, it's important bitaw, char. Ang sobra ka bright pa yung estudyante nang mabitaw, it's important bitaw to have like the Amazon forest, kay kuan, it can help protect our atmosphere, our kuan, ozone layer, etc. etc. If i-improve na ko ni siya ha ang iyang application kay mukuha ra manggug kag kanang abstract concept of your topic and how do you apply it to real life. Muhatag ba kanilang situation nga makarelate sila, pangutanon nimo ba sila no sa ilang experience and everything, 'di ba? Pwede po ka mo ask og kuan no, instead nga mo ask lang kanila about what they have learned, you also try to apply unsa ang imuhang topic sa real life nga situation. Okay. Sa generalization, mo na siya synthesis. Ang synthesis ana is kuan na siya kanang summary, no? Summary sa tanan nimong gitulo and then recap ra pod siya. So again gani class unsa ganito ang layers sa atmosphere? Balikon ko no na to be para ato ikon ko ka remember pa ba mo? So, i-ensure dyan na niya nga ang primary objectives, dito sa mong objectives sa mong lesson plan, na-meet dyan siya. 'Di ba? And then, makita dyan mo nga na-remember nila ba sa imong i-synthesize, summarize po nimo. Like, parts ko nag-discuss ka to sa mga senior high niya. Natudlo ko nila sa types of research, no? Quantitative research. So, pinakalas, naghatag ko nilang mga generalization nga. O, balikan na to, unsa ganito ang nakalahi sa quanti o quali? Unsa ganito ang mga different gani nga kanang quantitative research.
Then ang valuing is of course unsay importansya sa imuhang topic. No, nga appreciate sa estudyante ba nga it's very important to learn about this topic because this helps me as a person, 'di ba? Para not only nga again with the application we can relate it to the real life ang imuhang topic. Sa valuing is ato pong ipasabot sa ilaha nga guys, it's all important because we are the caretakers of our earth, no? And given right now unsay natabo sa ato ang kalibutan, no, we need to also know the importance of the layers of the atmosphere because it protects and it sustains our world. It provides warmth and then kanang kuan pod siya, no, it makes sure nga i-absorb niyang harmful solar rays para dili pud ta magka skin cancer, dili ta madaot, no. So man importante kayo nga maka-learn pud ta about sa atmosphere and we also know how to protect it, 'di ba? Nga dako kay siya importansya pud og tabang pud sa mga human beings living on earth. Moing ana na siya ang valuing. Kung kung si application is more on relating it to real life, si valuing is more into how like why is it important to learn about this? Kaya usay mga bata mingon nga, "Ano skill-skill pa man tani nga subject ko, di man nato ni magamit." Nung mga ana ra ba na sila dayon, no? So, mo po na ang part po sa valuing in your lesson plan. And then the evaluation, you have like a short formative assessment lang, either a short quiz, so dili na ma-insert ang ato ang mga Wayground, Educa Play, uh, word wall, no? Aside sa motivation, pwede po niyo ibutang sa evaluation ninyo. So, mauna siya. So, 5 lang, no? Mo ni mga 5 niya nga items nga quiz, formative siya din, na diri ang mga answer key sa student side. And then sa assignment, so sa iha is na siya pa-bring home po ng assignment to further cement the understanding of the students about the topic. So nagpahatag siya assignment which is a crossword puzzle. Naa diri ang activity pati ang directions. Please do not forget always to provide directions. And then the answer key is on the student side because they are expected nga mo ni ang correct answer gilang mahatag. And then that's it, no? Nara po kay closing remarks po humayon na po ka nga. Okay, if na may mga questions guys, may mga na goodbye din ka, closing prayer dayon. And then submitted by of course kamo, then I lang cooperating teacher no kuan lang. Butan dira subject teacher lang. Kaya wala pa man mo ga kuan. Wala pa man mo nag OJT or unsa. So mora na siya guys sa atong detailed lesson plan. Nakasabot ra tanan. Bang margi panggutom na ta no 12:27 na. Okay, so I will stop the recording right here. Wait lang sa Jod.